Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, mga kapatid. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man panig ng mundo kayo naroon. So pag-usapan po natin itong nagiging reaksyon ng ilang mga bansa sa Asia tungkol po dyan sa lumalalang sigalot sa Middle East. Alam niyo po kasi nangangamba po ngayon ang ilang mga bansa sa Asia na posibleng humantong sa malawakang digmaang pandaigdig ang sigalot sa pagitan ng Israel at Iran. Ito po ay matapos na magbanta ang Iran sa mga Arab countries na kaalyado ng Amerika na pasasabugin daw ang kanilang mga minahan ng langis. So matinding banta ito, no? Kasi alam nyo, merong kasing message na kumakalat sa social media dyan sa Iran na nagbabanta daw ang kanilang bansa na kung matuloy ang gera at pasabugin ng Israel o ng Amerika ang mga oil refineries dyan sa Iran, gaganti daw ang Iran. At ang sabi, pasasabugin din daw nila yung mga oil refineries hindi lang sa Israel kundi pati sa mga kaalyadong bansa ng Amerika gaya ng Saudi Arabia, ng Azerbaijan, ng Kuwait, ng United Arab Emirates at ng Bahrain. Alam nyo, yung Saudi Arabia medyo mainit din yan sa Iran kasi ang Saudi ay isa sa mga tutol diyan sa nuclear weapons na dinevelop ng Iran. Hindi sila payag diyan, para sa kanila threat ang Iran sa Middle East. At in fact, may isang prinsipe sa Saudi Arabia na tinawag niyang Hitler ang mga namumuno sa Iran. Diaz was most forthcoming about the existential threat he sees from Iran's Ayatollah Ali Khamenei. He wants to create his own project in the Middle East, very much like Hitler, who wanted to expand at the time. Many countries around the world and in Europe did not realize how dangerous Hitler was until what happened happened. I don't want to see the same events happening in the Middle East. Nakita nyo, kaya ang Saudi hindi talaga magandang impresyon sa Iran. At ang bansang Iran talagang hindi rin pabor dyan sa pamunuan ng Saudi Arabia. Kasi, kumbaga, ang tingin nila dyan, yung mga namamahala dyan, puppet ng US ang tingin ng Iran sa US, demonyo. Si Satanas ang tawag nila dyan sa bansang Amerika. آمریکا هنوز هم شیطان بزرگ دشمنیش با انقلاب اسلامی بدون تردید کم که نشده هیچ حتی زیادتر شده. So ayon po sa ulat na inilabas ni Sina Tosi, isang senior non-resident fellow sa Center for International Policy, ang sabi po niya dito sa kanyang tweet, Iran has warned the US, if you target our refineries, we will set fire to the refineries and oil fields across the entire region, including those in Saudi Arabia, Azerbaijan, Kuwait, the UAE, and Bahrain. At kaugnay po ng message na ito ay alam nyo ba na naglabas din ng warning ang Deputy Commander of Islamic Revolution Guards Corps or IRGC. Yan po yung yung parang armed forces ng Iran. Ang sabi po ni General Ali Fadavi, isang pagkakamali lang daw nitong mga mananakop na ito, pasasabugin daw nila ang lahat ng mga energy sources, mga oil refineries, mga gas stations at mga gas field ng kanilang mga kalaban. At nung kumalat nga itong balitang ito mga kababayan, alam nyo ba kinabukasan, October 3, kasi October 2 pa lang na na to kumbaga kumalat na to dyan sa media sa Iran itong message na to. So kinabukasan October 3, nagkaroon ng meeting sa Qatar at doon sinigurado ng mga Arab countries na hindi sila makikialam sa gera ng Israel at ng Iran. At sisiguraduhin daw nila na magiging neutral sila sa away na ito. So natakot sila, in short, natakot sila sa bantang to. Ministers from Gulf Arab states and Iran attended a meeting in Doha in Qatar. Reuters reporting that the Gulf Arabs sought to reassure Iran of their, quote, neutrality in this conflict. It's actually more than not make an enemy. They now really want to make friends. And the logic of it is that they don't like Iran, they don't like its politics, they don't like Hezbollah. But they have come to the conclusion that, that first of all, that the United States may not defend them if it comes to war. That was what they learned when Iran attacked Saudi oil facilities in 2021. So they don't want to be the target of Iranian attacks. They also don't really want war. At ito rin po mga kababayan ang kinatatakutan ni President Joe Biden ng Amerika na mangyari.
na baka lumabis ang Israel sa pagganti nito sa Iran at pasabugin hindi lang yung mga nuclear facilities kundi pati na rin yung mga oil refineries. Kaya ito po yung napakalaking pressure kay President Joe Biden kung papaano niyang patatahimikin ang Israel dito sa kanilang nag-aalab na damdamin laban sa Iran. Pero alam naman natin na sa sitwasyon ngayon at diyan sa nararamdaman ng Israel na galit laban sa Iran, mukhang malabo pa sa suka na mapirmahan itong ceasefire agreement na ito na nilalakad ng Amerika, no? At ito nga po yung sinasabi ko sa inyo na pinangangambahan ng mga bansa sa Asia, like dito sa Southeast Asia, no? Kasi once na patamaan ng Israel ang mga oil refinery sa Iran, ang sabi ng Iran, pasasabugin din nila ang mga oil refineries dyan sa Israel, hindi lang sa Israel, kundi sa Saudi Arabia din, sa Bahrain, sa Azerbaijan, sa Kuwait, sa United Arab Emirates. So pag nangyari ito mga kababayan, mapaparalisa ang supply ng langis sa mga bansa sa Asia, gaya dyan sa Thailand, dito sa Pilipinas, sa South Korea, sa Taiwan, sa Japan, sa China. Kasi marami tayong mga bansa na umaasa dyan sa mga langis nila eh. So kapag lumalayang sigalot dyan sa Middle East, magkakaroon ng posibleng paralysis o pagkaparalisa ng supply ng langis sa mga bansa dito sa atin. At syempre, hindi naman mananahimik na lang yung mga bansang ito kung mawawala ang supply ng langis. Hindi sila mananahimik. Kasi yung mga bansang ito pa naman, especially yung Japan, yung South Korea, yung China, malaking porsyento ng langis nila galing sa Middle East. So sa palagay ninyo, mananahimik sila kapag natigil ang supply? Itong mga bansang ito halos nabubuhay na dyan sa langis ng Saudi, kumbaga halos inumin na nila yan eh. So tiyak na may malaking impact sa araw-araw na buhay sa mundo ang pagkasira ng mga oil refinery sa Middle East. Maraming trabaho ang mawawala, maraming aktibidad ang mahihinto, mabilis na sisipa pataas ang presyo ng langis sa halagang hindi natin inaasahan. Magkakagulo ang maraming bansa dahil tiyak na maaapektuhan nito ang lahat ng aspeto ng buhay mula sa presyo ng bilihin, sa transportasyon at maging sa hanap buhay ng mga tao. Kumbaga magko-collapse ang maraming mga bansa sa mundo pag ang supply ng langis ang talagang naapektuhan ng husto mga kababayan. At yan po ay isa talaga sa mga repercussions na sinasabi ng Biblia once na pumutok ang isang digmaang pandaigdig. Kahit ang Biblia nagsasalita dyan. At ang repercussion niyan ay ang kahirapan mga kababayan, poverty. So kung magkakaroon ng matinding krisis sa langis, matinding kahirapan talagang mararanasan ng lahat ng mga bansa. At yan sinabi na po sa Biblia yan, pakinggan ninyo sa aklat ng Matthew chapter 24 verse 7. Ang sabi po, sapagkat magsisitindig ang mga bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. So this is the beginning of poverty. And again, ito po ang dahilan kung bakit nagsusumikap ang Pangulo ng Amerika na mapapirma sa Gaza-Lebanon ceasefire ang Israel bago po dumating ang eleksyon. Dahil tiyak na kapag napalitan ang presidente, pwede na ring mabaon sa limot ang kasunduang ito. Mapupunta na lang to sa archives. Kung ako ang tatanungin mga kababayan, napakahalaga ng kasunduang ito kasi ito lang at wala nang iba ang siyang makakapigil sa galit ng Iran laban sa Israel. Yung mapirmahan yung Lebanon-Gaza ceasefire. در مورد آتش‌بس من با مسئولین لبنانی صحبت کردم. فيما يتعلق بوقف اطلاق النار تحدثت مع المسؤولين اللبنانيين و با دیگر کشورها هم ما در تماس هستیم برای اینکه یک آتش‌بس برقرار بشه. ومشاوراتنا مستمرة مع باقي الدول من أجل إرساء وقف اطلاق النار. ما از تلاش‌هایی که برای آتش‌بس صورت میگیره حمایت میکنیم. به شرط اینکه اولا حقوق مردم لبنان رعایت شده باشه. بشرط اولا مراعاة حقوق الشعب اللبناني و مورد پذیرش مقاومت باشه وأن تكون مقبولة من قبل المقاومة و ثانيا همزمان با آتش‌بس در غزه باشه وثالثا أن يكون متزامنا مع وقف إطلاق النار في غزة. Pero yun po ay opinion ko lang meron naman tayong kanya-kanyang opinion eh. So kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, payag ba kayo na wag na lang targetin ng Israel yung mga oil refineries dyan sa Iran para maiwasan na lang din yung banta ng Iran
na pasabugin naman yung mga oil refineries dito sa ibang mga bansa dyan sa Middle East. Pero i-clarify ko lang po, no, kasi baka mamaya ma-misinterpret na naman ako. Baka sabihin na naman ng mga magko-comment, ibig mo sabihin, di wag na lang gumante, manahimik na lang. Wala po akong sinasabing ganun. Karapatan po ng Israel na gumante kung gusto nilang gumante. Ang ibig ko lang sabihin dito sa episode na ito, malaki po ang repercussion ng gerang ito sa ekonomiya ng mundo. Talagang mahahatak ang lahat ng mga bansa na sumali dyan sa gera na yan kapag ang langis na o ang supply ng langis na ang napuruhan. So yun lang naman po ang punto ko, mga kababayan, ano? So kayo naman, ano po ang inyong opinion tungkol sa bagay na ito? I-comment lang po at pag-usapan po natin yan. Muli po ay maraming salamat sa inyong panonood. Magandang araw po sa inyo at pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos.